from the 20th century New Testament Bible. Ganito po ang sabi, nothing is beyond my power. Aha. In the strength of Him who makes me strong. Wow, mga kapatid. Now, actually, for most of us, Philippians 4:13 is parang katulad po sa isang matandang kaibigan. You know this verse. You learn it from our Sabbath school. Matagal na, and perhaps you have it on the plant or a wall hanging. Marahil ng iba ay nilalagay po nila dyan sa kanilang mga wall. Merong mga nilalagay dyan, nakasabi para laging papapaalala mga kapatid. Do all things through Christ. Verse so well may mean that it no longer amazes or challenges us. Diba? Paulit-ulit yan Alam na natin yan Parang hindi na po masyado challenging. Mga kapatid, nais ko pong paunawa sa atin na this is one of God's big promises in this series na atin pong pinag-aaralan. Ang sabi po ng Panginoon doon sa mga translations na atin pong binasa, God says, you are, or you can, or you have, or you will. Kaya nga po, this may be the biggest promise of all because it is so broad. Malawak kasi mga kapatid sa pangako ito sabi ay, I can do all. I can do everything. I can do, beyond my power. The Bible says, all things. Now, ang tanong ito po ba hyperbole or literal? Mga kapatid, yung sinabi na I can do all things, I can do everything. So, kung meron pong problema sa talatang ito mga kapatid, parang sinasabi lamang po dito ni Paul na siya masyadong confident, masyadong malaking tiwala. Hindi naman po sa kanyang sarili. Ang malaking tiwala niya sa Panginoon. Ang sabi niya po, I can. I can. And the promise is so broad. Sabi niya, do all things. Pero mga kapatid, sabi niya, hindi sa sarili kong kalakasan kundi sa Panginoon. Kaya nga po, sa umagang ito, we can do all things more than we think we can. Yan po ang sinasabi sa ating talatang pinag-aaralan sa umagang ito. At meron pong tanong na malaki, mga kapatid, can we do all things? Base sa talatang ito, magagawa po ba natin ang lahat ng mga bagay? Yes, mga kapatid. Sa pamamagitan niya. Along with its answer, mga kapatid, merong 4 na sagot na atin pong isasagot dito sa isang malaking tanong na ito. Una, you can do anything if you want to. Kung gugustuhin mo, ibig sabihin mga kapatid, yung principle of personal desire ay apply po dito. Yun pang sarili mong pagnanais. Personal desire yan. Mga kapatid, bago mo magagawa ang isang bagay, merong tinatawag na personal desire. Tama? Kung hindi mo naman gusto, bakit mo gagawin? Siyempre, di ba? Pero, kaya nga po, merong kasabihan sa atin na kapag ka, ay gusto, maraming paraan, di ba? Kapag kaayaw, ano pong sinasabi? Maraming dahilan. So meron pong mahalagang lesson dito na atin pong matutunan mga kapatid. It is a principle in life that you usually get things you really go after. Diba? Yung gustong-gusto natin, sinisikat natin, na makamit natin mga kapatid. Yung atin pong puso, yung atin pong energy, yung ating isipan, ay nakatuon doon sa isang tawag dito, goal natin na nais po nating ma-achieve, nais po nating matupad. Kaya nga po mga kapatid, is it possible for you to do all things? Yes, it is. But the first thing is, you must want to. If you want to, mga kapatid, you can do anything more than you can think of. Second, mga kapatid, you can if God wants you to. Yan, mga kapatid, mahalaga po yan. Magagawa natin ang lahat kung gugustuhin ng Panginoon. Ina-apply po natin dito yung tinatawag na principle of divine direction. Di ba kanina ay personal desire. Yung personal desire natin mga kapatid to achieve anything without the divine direction ay wala din po tayong magandang kahahantungan. So, kung gugustuhin ng Panginoon mga kapatid. So, in-emphasize po dito ni Paul
na magagawa niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. I can do anything, I can dream up, ano man ang ninanais mo. Kaya nga po mga kapatid, meron akong naisip na parang magandang paraphrase kumbaga ating titingnan, para mas maging makahulugan sa atin yung talatang ito. Anyway, gusto ko pong maunawaan natin na si Paul, nung sinulat niya ito mga kapatid, nung sabi niya, I can do all things through Christ that give me strength. Kung atin pong babasahin sa verse 11 ng the same book, the same chapter, ay sinabi din po ni Paul dito na I have learned to be content whatever the circumstances. Natutunan daw po niyang magkaroon ng kasiyahan sa lahat po ng mga kalagayan o kanyang karanasan. Sabi nga po niya ay minsan may bubong sa ibabaw ng aking ulunan, minsan naman ay wala. Minsan ako ay may karamdaman, minsan ay nasa mabuting kalusugan. Minsan ako'y kumakain na katulad ng isang hari, ibig sabihin masagana. May mga panahon naman na wala akong makain. Minsan ay meron akong pera sa bank, pero mga panahon na walang-wala talaga, nasasaid. Pero ang sabi niya mga kapatid, I have learned to be content no matter what my situation might be. Bakit mga kapatid? Pagkatapos niyang sabihin ito, I can do all things through Christ who gives me strength. Wow, mga kapatid. So with that in mind, we can paraphrase this verse 13. Sabihin po natin na I have learned through the power of Jesus Christ that I can face whatever comes my way. It is good, I can enjoy it, mga kapatid. If it is not good, I can still enjoy it. Parang katulad ng panahon natin yan, mga kapatid. Kung may trabaho tayo, ay magsaya. Kung hindi tayo makapagtrabaho, ganun din. Kung meron trabaho, mas masaya. May pera, mga kapatid, huwag magmukmok. Magsaya pa rin. Kulang man tayo, mga kapatid, sa mga pangangailangan. Let us all be like Paul. Be content with every situation. Kaya nga po ay through Jesus Christ, you can do everything God wants you to do. Maraming mga bagay ang Panginoon na nais ipagawa sa atin sa mga panahon ito na iniisip natin, hindi natin magagawa. But mga kapatid, you can face everything He wants you to face. You can fight every battle He wants you to fight. You can obey every command. You can endure every trial, and you can overcome every temptation through Jesus Christ. Mga kapatid. So if God is in it, you can do it. Kapag kayang ginusto ng Panginoon, mga kapatid, you can do it. Sabi nga po ni Ginang Ellen White, whatever God plans for you, He provide all the means. Kapag ang ginagawa natin, mga kapatid, ay yun pong pinagagawa sa atin ng Panginoon, wala tayong alalahanin sa anumang mga pangangailangan. He provide all the means. And that brings all together. Ang sabi nga sa atin, if God is in your difficulty, you can face it. Kung ang Panginoong Jesus ay kasama mo sa mga paghihirap, makakaya yan. If God is in your failure, you can overcome it. If God is in our dreams, dream will come to pass. Mangyayari mga kapatid. If God is in our goal, you can achieve every single one of them. Kung ang ating pinapanukala ay para sa paglilingkod at pagpupuri sa Panginoon, you can do it, mga kapatid. If God is in your prayers, God will answer them. Can you really do all things, mga kapatid? Talagang magagawa ba natin? Yes, you can if God wants you to, mga kapatid. And third one, magagawa ba natin ang lahat? Yes, you can if you rely on Jesus Christ and not on ourselves, mga kapatid. Dito po ay ini-apply po natin yung principle na divine enablement. Tayo ay pinupuno o pinalalakas ng Panginoon.
Ito po yung puso actually ng talatang ating binasa mga kapatid. I can do all things through Christ who gives me strength. Yun pong Greek word ng ano po, yung tawag dito, I can do all things. No? Through Christ who give me strength. Ay from the Greek words na ibig sabihin mga kapatid, to pour strength into. Ano po, pouring water into a glass. Parang katulad po ng pagsasali ng tubig ano po, sa isang basong walang laman. No? At pupunuin yan. Ang picture dito mga kapatid, we are like an empty vessel po, filled by an outside source. Pupunuin tayo ng Panginoon. So when we face the problems of life, Jesus Christ pours His strength into us. Ibubuhos niya sa atin ang kanyang lakas mga kapatid. Kaya nga po ay how far will positive thinking get you? Now, marami pong iba ay sinasabi nila kaya natin ang lahat, magkaroon lamang ng positive thinking. Through positive thinking, magagawa natin. Now, mga kapatid, maganda po yan na tayo po ay laging tumitingin sa positive side. Pero mga kapatid, how far will positive thinking get you? Kapag ka nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng hanap buhay. No? How far the positive thinking gets you? When your health is failing, how far will positive thinking get you? Where's the hope for life, mga kapatid? What will you cling then? How will you find the strength to go on? Where is the anchor for your soul? Well, mga kapatid, it takes more than positive thinking. Higit pa sa positive thinking ang kailangan natin. You've got to have Jesus Christ on the side. Mga kapatid, marami sa atin ay nagsasabi na tayo, hindi sinasabi natin na we can do something with our own might. Magagawa natin ang ilang mga bagay sa sarili nating lakas. Pero mga kapatid, may limitasyon yun. Only the strength of Jesus Christ, through Jesus Christ, that we can do everything. We can do all things. Walang limitation yan, mga kapatid. Sabi nga po ni Ginang Ellen White, there is no limit for those who trust in Jesus Christ. Walang limitasyon ang ating kakayanan, ang ating magagawa. It takes more than positive thinking, mga kapatid. Being optimistic ay hindi po ika nga ay makakatagan. We cannot go beyond with our strength. We need Jesus Christ. So, are we who believe better than other people? No. Mga kapatid, hindi nangangahulugan naman na ay mas sabihin po natin na tayo ay mas relihiyoso kaysa sa ibang mga tao. Tayo po ba ay mas malakas kumpara sa ibang mga tao? Hindi rin po, mga kapatid. Tayo po ba ay exempted na dumanas ng mga kahirapan sa lupang ito? Hindi rin po, mga kapatid. Tayo po ba ay exempted sa being attracted to contracted dito sa coronavirus na ito? No, hindi po. We suffer heartaches and disappointment just like anyone else in the world. We endure sufferings, sadness, and opposition. We weep because we live in a fallen world. All that anyone else suffers, we suffer too. Lahat ng nararanasan, ng mga tao sa sanlibutan ito, nararanasan din natin. But what makes the difference, mga kapatid? What makes the difference? Only one thing. Jesus Christ within. We have the power of the indwelling Christ who strengthens us. Paul addresses this famous passage. Sabi nga po niya sa Romans chapter 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? No, mga kapatid, all these things happen to the children of God. But they cannot separate us from Jesus Christ. Lahat, mga kapatid, ng ating nararanasan dito sa lupang ito, trouble, hardship, persecution, famine,
nakedness, or danger. Mga kapatid, lahat na ito nararanasan natin. We are bound to Him by cords of love that nothing can seal. Pero walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Ang tanong mga kapatid, is Jesus enough for the problem of life? No, problems of life. Ang Panginoong Hesus po ba ay sapat sa lahat ng ating mga suliranin sa buhay? Yes. Yes. 1,000 times yes, mga kapatid. And the saints across the ages say the same. Ano po, lahat ng mga anak ng Diyos sa nagdaang mga panahon, nung sila'y tanongin, is Jesus enough for the problems of life? Yes and yes and yes. Nothing in all creation can separate us from the love of Christ. In Christ Jesus, our Lord, mga kapatid. Hindi po sinabi ni Paul, mga kapatid, na Jesus will get you out of trouble. Pero sinabi po ni Apostle Paul, Jesus will never leave us, mga kapatid. Kaya sa gitna ng kabagabagan, na merong kapayapaan sapagkat kapiling kasama natin ng Panginoon. I can do all things. We can do all things. You can do all things if you rely on Jesus Christ. Amen? Not in our own strength, no? Not in our own wisdom, and not in our own ability. No? But if you says, ano po, Lord Jesus, I'm relying on you. And then you can do anything, all things through Him. That's mga kapatid. Can we do anything? Ano po? Yes, ano po? You can if you start today and don't look back. Nais mo mga kapatid na gumawa ng mga bagay na pinagagawa ng Panginoon, simulan na ngayon kung hindi pa po natin nagagawa at huwag na po natin balikan ang mga nakaraan. Yun pong principle of personal choice actually apply po dito mga kapatid. Kung tatanungin natin saan po ba patutungo ang ating buhay, no? Kung tanungin mo po ang mga tao, saan ba ang tungo ng iyong buhay? Which way are you going in life? Marami pong iba't ibang mga kasagutan. Ano? Your answer, ano? And their answer, ano? Makes all the difference. Yung ating sagot sa tanong na yan, ay yan po ang magtatakda ano po, ng ating kahinatnan. Many people in the past, ano po, live in the past, worry about the past and fret over the past. Marami mga tao na ano po, nabubuhay. Ano po, ang nananatili sa mga nakaraan. Mga kapatid, forget the past. It's over. It's gone. Finished. Ano, you can go back ano po, even if you want to, mga kapatid. Tandaan po natin, ano po, there is no reverse gear in the spiritual life. Ano po, sa spiritual life, mga kapatid, ay ang tubig po ay lagi pong pasulong. Ano, hindi po bumabalik. Diba, halimbawa, no? Ang agos ano po, ng ilog mula sa taas, ano po, yan po ay ano, pasulong ng pasulong. Hindi po pabalik mga kapatid. So you can, mga kapatid, you can do everything if you start today and don't look back. Yun bang huwag nating hayaan yung ating manakaraan ay siyang kukontrol sa atin para tayo makagawa, mga kapatid, ng mga bagay na nais paggawa sa atin ng Panginoon. No? Huwag tayong matakot sa mga sasabihin ng mga tao. Hindi po sila ang magtatakda ng ating pong kinabukasan. No? Tandaan po natin, huwag tayong matakot sa mga tingin o mga sasabihin ng mga tao. Hindi po sila ang magtatakda sa iyong kinabukasan. No? Kaya huwag natin balikan ang mga nakaraan. Sa tutulang po mga kapatid, kung lagi po nating binabalikan yung mga nakaraan nating mga kainan at mga kasalanan, ano, mga failures, hindi ho talaga tayo susulong. Hindi po ganon sa prinsipyo ng Panginoon. Hindi po natin magagawa ang pinagagawa ng Panginoon kung tayo po'y mananatili sa kasalanan. Let us go forward mga kapatid. Remember, ano po, kung ating titingnan, ano po, yung mga prinsipyo na ating sinasabi dito. Remember the first rule of spiritual progress, mga kapatid. Sasabihin natin sa ating sarili, I can't go back. Hindi ko na pwedeng balikan yung nakaraan. I can't stay here. No? Ayaw ko manatili dito sa makasalanang pamumuhay. I must go
forward, mga kapatid. So let me put it together. Ano po? The question, going back to the question, can you really do all things through Christ? Mga kapatid, hindi ko kayo marinig. Ano pong sagot? Magagawa mo ba talaga ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo? Yes, you can. At narito po yung apat na prinsipyo, mga kapatid, na nais ko pong tingnan natin. Ano po? Sa apat na prinsipyo na yon, yung una po ay personal desire. I can do everything. Ano po? Pangalawa, yung divine direction. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, no, magagawa natin. Siya na nagbibigay sa atin ng lakas. At yung last, mga kapatid, na pinag-usapan natin, if you start today and don't look back, that is a personal choice. No, kung papansin niyo, mga kapatid, yung una, personal desire. Yung panghuli, personal choice. Nasa gitna, mga kapatid, divine direction and divine enablement. If you make Jesus Christ the center of your life, the center of your personal desire, the center of our personal choice, you can do anything. You can do everything, mga kapatid. No? That is a perfect balance kung titingnan natin ano po. To depend on you and to depend on God. So, kaya nga po, does it depend on you? Yes. Does it depend on God? Yes. No? Look again, mga kapatid, tingnan natin ano po ang Philippians 4:13. At po sabi diyan, nagsisimula po sa salitang I. Diba? I can do all things through Christ who strengthens, and it ends with ano po? Me. I and me. Pero sa gitna, ano pong naroon? Christ. No? Si Jesus Christ. Kaya nga po, mga kapatid, ang sabi ni Ginang Ellen White, the secret of success is the union of divine power with human effort. Those who achieve the greatest results are those who rely most implicitly upon the Almighty Arch. Amen? Patriarchs and Prophets 509, mga kapatid. Kaya nga po, mga kapatid, if I may ask you, can you do everything the Lord wants you to do? Yes, mga kapatid, through Him who strengthens us. Kaya nga po, mga kapatid, if you have Jesus Christ, you have it all. Meron pa bang hahanapin? Wala na. Kapag ang Panginoon ay nasa buhay natin. Sabi nga po, if you have Jesus, you have everything you need. You can name it whatever you need, mga kapatid. Maring pangangailangan sa araw-araw na sa mga bills, maring mga pangangailangan natin, ano po, sa pagtatagumpay sa mga kahinan at mga kasalanan, pangangailangan sa kaligtasan, you name it, mga kapatid. If you have Jesus, you have everything you need.